Muli na namang sumabog ang Bulkang Mayon. Yan ang agenda report ni Ryan Reloban, live nag-uulat mula sa Daraga, Albay. Ryan, ano na ang latest sa pag-aalboroto ng bulkan? Corina, muli na naman nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon ngayong Biyernes. Nasaksihan natin yan mismo nung nasa Sumlang Lake tayo sa Kamalig, Albay. Ayon kay Doreen Abelinde, Mayon Volcano Observatory Officer in Charge, Science Research Specialist 1 FIVOX, naganap ang lava flow collapse fed pyrolastic density current o USON ng 2:80 ng hapon sa timog silangang dalisdis ng bulkan. Anya, nagdulot ito ng volcanic ash cloud na may lawak na 2.5 kilometers mula sa bulkan. Nagkaroon po dyan ng lava effusion with collapse PDC. So, lava collapse PDC po ulit, pero this time po, dito na po sa may bunga, Mabinit Valley. So, yung nangyari po is yung lava po dyan nag-a-advance at pag nag-oversteepen po kasi yung lava habang nag-a-advance po siya. So, nagkakaroon po ng collapse at ito nga po ay nag-focus pa ng PDC. Dagdag pa ni Abelide, papunta ang nasabing abo sa direksyon ng Kanlurang Timog Kanluran, kung saan inaasahang maapektuhan na naman nito ang mga bayan ng Kamalig, Ginobatan, Ligao at Daraga. Gayunpaman, pinawi ni Abelinde ang pangamba ng publiko dahil mas maliit ito kumpara ng nangyari noong May 2. Pero inihayag niya na asahan na ang sunod-sunod na maitatalang mga uson. Sa tanong naman kung posible bang maulit ang naranasan noong May 2 na sobrang lawak na ashfall na pumatay sa mga pananim na pangunahing hanap buhay dito sa Albay. Pakinggan natin ang kanyang sagot. So, yun nga po yung binabantayan natin ngayon. Sa ngayon po, ang nakikita po natin sa Miisigali ay nag-e-establish po siya ulit. No? Parang nagre-rebuild po siya ulit dyan ng flow dun sa nag-collapse na lava flow nung May 2. So, may nakikita po tayo dyan na nag-e-establish ng another lava flow. But nung itong mga nakaraang araw, may mga nakita din tayo na mga PDC pa rin dyan, no? So, nagko-collapse pa rin yung lava. So, tingnan po natin kung magkaroon ulit ng oversteepening dyan ng lava. Pag nagkaroon ng ganun ulit na pagka-steep ng lava, pwedeng mangyari ulit yung ganung magnitude ng lava collapse PD. Isa ang magulang na si Cheryl Moher sa mga nangangamba kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng Mayon. Napaluha na lamang siya habang ikinokwento sa atin ang mga pasan-pasan niyang problema dahil nawalan sila ng hanap buhay. Habang papalapit kasi ang pagbubukas ng klase, dagdag pasanin sa kanya ang problema kung saan kukunin ang pambili ng gamit sa eskwela ng kanyang mga anak. Kung sabihin sa amin, mahirap po sa amin. Napayak ko. Napayak kasi po yung mga tanim namin, kung ang titignan, lahat po nasira. Naisip namin na kaming mga nandoon, ang hirap tignan. Kasi po, pag titignan mo yung mga aming tanim, lahat po na naluto na. Kaya naisip namin kung paano na naman yung pamumuhay namin doon sa Anuling. Corina, sa kasalukuyan nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Kaya patuloy ang paalala ng PIVOX sa mga residente na bawal munang pumasok sa 6 kilometers permanent danger zone. Pinag-iingat din ang mga bayan na posibleng tamaan ng ashfall at uson at magsuot ng face mask habang patuloy na binabantayan ang aktibidad ng bulkan. Corina? Ryan, ilang pamilya naman ang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon ngayon? At kumusta naman ang mga bakwit sa Albay?
Corina, kakapadala lang sa atin ng mensahe mula kay Governor Rosal na ayon sa kanya, 1,278 na pamilya sa mga oras na ito ang nasa iba't ibang evacuation center dito sa Albay. At kung tatanungin naman, Corina, kamusta sila? Ayon naman sa mga nakausap natin ng mga evacuees, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng mga tulong gaya ng mga pagkain mula sa lokal na pamahalaan at sa gobyerno. Pero isa lang talaga ang kanilang mga hinaing, ang problema sa supply ng kuryente sa mga evacuation center. Corina? Okay, Ryan, bago kita bitiwan, anong ano ang mga balibalita dyan? Gagrabe pa ba ito o parang sa kanilang karanasan medyo naiibsan na o humihina na ang bulkan? Corina, ayon sa mga residente na nakausap natin, first time na nangyari sa kanila itong malalang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dahil nung simula nga nung January 6 na sumabog ito, ay hindi naman ganun kalala yung ashfall na binubuga. Pero ngayon, sobrang lala daw nung ashfall na binuga nung May 2. At ito nga, nangangamba sila na magtutuloy-tuloy pa. Pero ayon nga sa Feebox, Corina, na nakausap natin, na posibleng magsunod-sunod pa rin yung mga ashfall na maitatala sa mga susunod na araw. Corina? Naku, lahat ng tao dyan naka-face mask ngayon dahil medyo masama sa kalusugan yung nalalanghap nila. Tama ka nga, Corina, kasi yan yung abiso din ng mga otoridad na oras-oras o panatiliin talaga na magsuot ng face mask dahil hindi talaga nila alam o sabi ng mga otoridad na hindi kontrolado yung pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Corina? Maraming salamat si Ryan Reloban, nag-uulat live mula sa Daraga, Albay. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.